servant of God, and the Son of the Lamb, saying, Great, great and marvelous are your works, Lord God Almighty, just and true are your ways, Lord, O King of the saints. Who shall not fear you, Lord? Hallelujah. Oh, hallelujah. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great, great and marvelous are your works, Lord God Almighty, just and true are your ways, Lord, O King of the saints. Who shall not fear you, Lord? Hallelujah. Oh, Come on, sing hallelujah. Father, we thank you so much, Lord. Thank you, O Lord God. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. To you, O Lord, who sits on the throne in the heavens. Thank you so much, Lord. Father, in the name of Jesus, we ask you, Lord God, to open our spiritual understanding upang maunawaan namin ang iyong salita, Panginoon. Tulungan kami ng Espiritu Santo upang maintindihan namin ang mensahe mo, Panginoon Jesus. Salamat po sa iyo. Buksan ang aming mga puso upang aming pong matanggap ang sariwang salita ng Diyos sa aming puso. Salamat po, Ma. And we acknowledge the Holy Spirit as the Lord of this service. And this we thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Okay, thank you, Lord. Sige po, maaari na kayo maupo. At salamat sa Panginoon. Sa binasa natin kanina lang mahaba yung ating scripture reading po. Pero meron akong gustong bigyan-bigyan. So meron pong gustong ipaalam si Apostol Pablo sa lahat ng kanyang mga sinulatan doon sa ating text ngayon, Ephesians chapter 1. You know, the book of Ephesians is one of the prison epistle. Isa sa mga prison epistle yan. Tatlo ang prison epistle, the book of Ephesians, Philippians, and Colossians. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo by the leading of the Holy Spirit nung siya po ay kasalukuyang nakakulong dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Alam naman natin nung panahon niya, bawal na bawal ipahayag ang tungkol kay Kristo. At kaya siya po ay binihag, kinulong, at eventually, pagdating ng bandang huli, siya po ay pinubutan ng ulo dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So, sumulat siya sa mga taga-Ephesians at gusto niyong ipaalam sa lahat ng kanyang sinulatan yung tungkol sa maringal na kalagayan ni Kristo sa kalangitan. Na bago niya natanggap yung kanyang maringal na kalagayan, siya po muna ay pinatay. Namatay siya, pero sa ikatlong araw ay muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus, katibayan na siya ay nagtagumpay.
Amen po ba? Yung kanyang kamatayan ay hindi po kabiguan sa kanya yun. Yung kamatayan niya ay tiningnan ng mga Hudyo at ng mga Grego na yan ay kabiguan. Pero hindi po siya bigo. So bago niya narating ang kanyang tagumpay, siya po muna ay namatay. Yun sa tingin ng mga Hudyo at ng mga Grego, ang kamatayan ni Kristo ay kabiguan ng Diyos. Kabiguan ni Kristo, yung kamatayan niya. So para sa mga Grego, ito po ay kahinaan ng Diyos. Yung pagkamatay ni Kristo ay kahinaan daw ng Diyos yun. Yan ang kanilang pananaw dyan. Dahil kung anak nga naman na siya ng Diyos, sabi ng mga Grego, ay bakit nagawa o bakit walang nagawa ang Diyos nang patayin niya, patayin nila yung anak niya. Sa mga Hudyo, kabiguan niya ng Diyos. Sa mga Grego ay kahinaan ng Diyos. Yun ang pananaw nila. Okay. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 1 in verse 22, sabi rito, ang mga Hudyo ay humihingi ng kabuwalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, taas nga kami ng tinawag ng Diyos. Amen. Okay. Ngunit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So, para sa mga tinawag ng Diyos, si Kristo ang karunungan ng Diyos, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya para sa mga sanlibutan, natalo ang Diyos sa Kalbaryo. Pero sa totoo, nagtagumpay si Kristo sa Kalbaryo. Do you remember si Napoleon Bonaparte na siya po ay natalo doon sa isang lugar, sa Waterloo. Yes, doon sa Waterloo. Nung nakakulong siya, humingi siya ng mapa ng Waterloo sa bantay ng kulungan. At siya po ay tinititigan niya yung mapa ng Waterloo at kanyang tinuturo. At ang sabi ni Napoleon Bonaparte, kung hindi lang dito sa Waterloo na ito, akin na sana ang buong mundo. No, i-picture mo si Satan. Tinitingnan niya yung Kalbaryo. At sabi niya sa Kalbaryo, kung hindi lang dito sa Kalbaryo ito, akin na sana ang buong mundo. Pero nabigo siya doon. Akala niya nung mapatay niya si Jesus, nagtagumpay siya. But no, nabigo siya. Amen. So may magkaibang pananaw ang Diyos at ang tao sa eksenang nangyari sa Kalbaryo. In view of this scenario, let me give you our topic. Our topic today is in God's point of view. When you win, you lose. But when you lose, you win. Sabi nga ninyo, when I win, I lose. But when I lose, I win. Hallelujah. Sabi ni Satan, talo na si Kristo. Pero hindi pala, siya pala natalo. Amen. Sa Kalbaryo, tinanggalan ng Panginoon ng pangil si Satanas. Sa Kalbaryo, tinanggalan ng sungay ng Panginoon si Satanas. Akala ni Satanas na talo niya si Jesus doon sa Kalbaryo. But no, siya ang nagapit. Amen. Praise God. And the name of the game is Tug of War. Sino sa inyo ang nakakaalam ng larong Tug of War? Amen? Siguro nung kabataan nyo, nakapaglaro na kayo ng ganyan, no? Yung Tug of War. Okay. So, let me say this in a very simple statement. Kapag nahatak mo ang Diyos sa gusto mo, again, kapag nahatak mo ang Diyos sa gusto mo, talo ka. Pero kapag nahatak ka ng Diyos sa gusto niya, panalo ka. So this is the different game of the Tug of War. Hilahan kayo ng Diyos. Kapag nahatak ka ng Diyos sa gusto niya, panalo ka. Pero kapag nahatak mo siya sa gusto mo,
talo ka. Amen. Tanong, saan ka hinahatak ng Diyos sa gusto niya na madalas nilalabanan mo? Okay. Are you with me? Okay. Sabihin mo nga sa katabi, makikinig ako. Mag-istorbohin. Okay. Saan tayo lumalaban sa Diyos sa paghatak niya sa atin? Ulitin natin ang laro ng tagupar. Pag hinatak ka ng Diyos at natalo ka, doon panalo ka. Pero pag hinatak ka ng Diyos at natalo mo siya, doon talo ka. Okay, so different rule of tug of war. But you know, originally, ang larong tug of war ay hindi naman kagaya ng laro ngayon na pag nahatak kita, talo ka. Pag nahatak mo ko, talo ako. Nilagyan lang ng ibang twist yan. Himit po ba? Okay. Para ipakita sa tao ano ang ginagawa ng tao in his relationship with God. Nakikipagtago-puwa ka sa Diyos. Saan tayo nakikipagtago-puwa sa Diyos? Sa pagsamba sa Panginoon. Sa pagsamba natin sa ating Panginoon, every Sunday tinatawag tayo ng Diyos, halika anak, sumamba ka sa akin, halika anak, samahan mo ko, halika anak, worship me. Worship me. You know the reason why God set Israel free from the bondage of Egypt? Sabi ng Panginoon kay Pharaoh through Moses, Pharaoh, set my people free that they may worship me. Palayain mo ang aking bayan that they may serve me, that they may worship me. So freedom, kapatid, the very purpose of freedom is that you will worship the Lord. Amen? Bakit kanya palalayain sa utang mo? For what? Para lang maging malaya ka? Isa, para sambay mo siya. Bakit kanya pagagalingin sa karamdaman mo? Para lang maging magaling ka? Wala. Hindi, para purihin mo siya. Amen. So sabi mo kasi may lakad ako ng mga kabarkada ko. At ito'y gagawin namin yung Sunday. Sunday lang kasi yung available time namin. Saka libre. Lilibre na ako. So you miss the fellowship with God. Nakipaghataka na. Sabi ng Diyos, anak, halika, punta ka sa Diyos. Halika. Hatakin mo siya. Hindi ako pwede ngayon eh. May lakad kami ng barkada ko. Saka libre ito eh. Linggo lang yung bakante ko eh. Hatakan kayo. Sige. Kapag nahatak mo ang Diyos, talo ka. Hello? Andiyan ba kayo? Pag nahatak mo siya sa gusto mo, talo ka. You know, fellowship is to have a mutual relationship with God. Dito kayo nagkakaroon ng pag-uusap ng Diyos. Dito kayo nagkakaroon ng connection sa Diyos. Sa fellowship mo sa Diyos. Hindi po ba? Fellowship is like kung wala kang fellowship, kung wala kang fellowship sa Panginoon, para kang ikinasal ng walang relasyon. Para walang pag-ibig. Kinasal ka ng walang pag-ibig. Saan yun? Paano yun? Ano yun? Ano nangyari? Pag nagpakasal ka ng walang pag-ibig. So ang fellowship ay to strengthen your relationship with God. Fellowship is that you will have God in your life para magawa niya yung gusto niya sa iyo. Para maibigay niya sa iyo yung gusto niya. Amen po ba? Fellowship with God, ito po ay napakahalaga. So anong klaseng relasyon meron kayo sa pamilya mo? Kung meron kayong relasyon pero wala kayong connection. What's that? Amen? Kaya fellowship. Pero hinahatak natin ng Diyos sa gusto natin. We miss our fellowship with God. And assuming na panalo tayo. No, it's not. Talo. Okay?
sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Sabi mo, mayaman naman ang Diyos. Hindi niya kailangan ng pera ko. Yes, tama ka. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo dahil marami siya niya. Hindi po ba? Hindi mo kayang gawing pobre ang Diyos. Akin ang lahat ng ginto. Akin ang lahat ng diamante. Akin ang lahat ng mina sa lupa. Akin ang lahat. Ang lahat ng buntala sa kalangitan ay akin. Ang lahat ng mga hayop sa kagubatan ay akin. Anong ibibigay mo sa akin nang hindi galing sa akin? Sige nga. Ikaw tao. Meron ka mga ibibigay sa Diyos na hindi galing sa Kanya. Even your life, galing sa Kanya yan. Hindi yan galing sa iyo. Hindi yan galing sa magulang mo. Galing sa Diyos yan. And look at your finger, di ba? Ano yan? Yung fingerprint mo. Ikaw lang ang meron yan. Lahat ng tao sa buong mundo magkakaibang fingerprint. Ibig sabihin, binantayan ng Diyos yung pagsilang sa iyo. Tiniyak ng Diyos na walang magiging dalawang ikaw. Yung mata mo, yung iris ng mata mo, alam mo ba na ikaw lang ang meron ganyang iris? Sa lahat ng tao sa buong mundo, ikaw lang ang may iris na ganyan. So, ibig sabihin, binantayan ng Diyos yung pagsilang sa iyo. Even yung taste buds mo, yung mga tuldok-tuldok yan sa dila mo, siya rin hindi lang naglagay niyan. At walang taong nagkapareho ng taste buds. Kaya ako sinasabi natin, hindi ko nakita eh. Ano hindi mo nakita? Nakita mo. Hindi ako nagsalita. Ano hindi ko nagsalita? Ikaw nagsalita. Alam ng Diyos kung sino nagsalita. Alam ng Diyos kung sino nakakita. Alam ng Diyos kung sino gumawa. Bakit? Kasi magkakaiba ang fingerprint ng lahat ng tao. Namatay na noon, mamubuhay pa ngayon, bukas, at nabubuhay ngayon, iba-iba ang fingerprint natin. Pati yung iris ng mata mo, hindi ko sabihin, hindi ko nakita. Ano hindi mo nakita? Nakatala dito, ikaw lang na nakakita kasi yung iris ng mata mo, ikaw lang meron ganyan. Amen po ba? So, fellowship with God. Kaya sinasabi natin, hindi kailangan ng Diyos yung pera mo. Yes, hindi niya kailangan yung pera mo. Totoo yan kasi siya may-ari ng lahat. Amen po ba kayo dyan? Tama ba yun? Okay. Pero, kapatid, kailangan mo yan. Ikaw, kailangan mo yan. Huwag kami pera mo, sabi mo, kailangan ko to. Sabi ni Diyos, kailangan ko rin yan. Panginoon, mayaman ka naman, ba't yan? Hindi ko kailangan yan dahil kailangan ko yan, kundi kailangan mo yan. Sige, hawak mo yung binhi yung buto ng munggo. Amen po ba? Itago mo yan sa aparador. Balutin mo pa yan. Itago mo mabuti yan. Ingatan mo yan. Lumipas ang maraming taon, buksan mo yan, munggo pa rin yan. Pero bitiwan mo, itanim mo yan. Kapag nahayat sa lupa yan, bukas may togi ka na. Amen. At pag lumago pa yan, maraming munggo ka na. So, hindi kailangan na Diyos ang pera mo. Kailangan mo yan. Amen po ba? Be not deceived, says the Lord in Galatians chapter 6, verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Pinagdamutan mo ang Diyos, nakikipaghilang ka, aanihin mo yung ginawa mong pagdadamot sa Diyos. Pinagdamutan mo siya, pagdadamutan ka rin niya. Hello, hindi pa ba kayo? Tingin ka sa katay mo, sabi sa kanya, hindi ka madamot, diba? Number 3, sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, ng Bible, araw-araw. Diba? Nakikipaghilangan ka sa iyo. Sabi mo, nakinig na ako nung Sunday, pati ba naman Monday to Saturday, magbabasa pa rin ako. Ang dami-dami kong ginagawa, busy ako. Yeah. You know sa parable of the sower, kung familiar kayo sa parable of the sower, ang inaagaw ng diablo hindi yung oras mo para sa Word of God, hindi yun. Tama ba? Okay. Ang inaagaw ng diablo ay yung oras mo. I'm sorry. Ang inaagaw ng diablo yung oras mo para sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Yun ang inaagaw niya. Di ba? So sa hindi natin pagbabasa ng salita ng Diyos, na meron ka namang Bible dyan sa cellphone mo,
Meron ka namang Bible dyan sa tablet mo. Meron ka namang Bible dyan sa bookshelf mo, kapatid. Huwag mo hayaan dun sa bookshelf mo yung Bible mo ay kinakain na lamang ng ipis. Di ba? Kinakain ng surot. Baka may surot mapunta sa langit, ikaw hindi. Okay? So hindi natin pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Ang ginugutom po natin ay ang ating mga sariling kaluluwa. Amen. Sabi ni David, ang salita mo ay parang pagkain sa akin. Parang pagkain sa akin. Imagine mo kung isang beses ka lang sa isang linggo kakain. Ano kayo magiging itsura mo? Sa loob ng isang linggo, isang beses ka lang kakain ng pagkain, literal, food. Ano kayo magiging itsura mo? Hello? Man is composed of three elements, the spirit, the soul, and the body. You are a spirit, you possess soul, you live in the body. You are not the body. And your soul is your mind, your will, your emotion. And your spirit is the real you. Ang pinakakain ng salita ng Diyos, yung espiritu mo. Hindi yung katawan mo. Hindi yung kaluluwa, hindi yung mind, your will, your emotion. Ang pinakakain ng espiritu ng salita ng Diyos, yung espiritu mo. Dahil yung espiritu yan, yan ang haharap sa Diyos pagdating ng judgment day. Paano kung haharap ka sa Diyos kung payat ng espiritu mo? Di ba? So, sabi ni David sa Psalms 28 verse 1, sa iyo, O Panginoon, tatawag ako. Bato ko, huwag kang magpakabingi sa akin. Baka kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako'y maging gaya ng bumaba sa hukay. Friends, hindi tumatahimik ang Diyos. Hindi siya tumatahimik. Kapag tumahimik siya, patay tayong lahat. Tayo lang po ang tumatahimik, tayo lang po ang walang time makinig. Sa awit ni David, sabi niya sa Diyos, huwag kang tatahimik, kapag tumahimik ka, mamamatay ako. Remember Jesus at the boat. Kung sabi ni Jesus sa Panginoon, hindi ka tumawid tayo sa kabilang ibayo. Habang sila po ay naglalayag doon sa Sea of Galilee. Alam mo ang Sea of Galilee, parang ano yan, parang babaeng sumpungin yan. Hindi mo alam kung kailan lalakas yung hangin kasi napaligiran ng bundok yan. Kapag humampas ang hangin sa isang bundok, hahampas niya ganyan, hahalukayin niya yung tubig. Yung Sea of Galilee. Okay. So, unpredictable yung pong Sea of Galilee, kung kailan lalakas yung hangin dyan, kailan tataas yung alon dyan, kailan magiging hindi payapa ang Sea of Galilee. Ganon. So, brothers and sisters, nakatulog ang Panginoon sa bangka. Siguro hindi kinakausap ng mga alagad. Diba? Nakatulog siya. Habang natutulog siya, lumakas ang hangin, lumakas ang alon, at tulog ang Panginoon. Minsan pinag-aaralan ko yan, tulog nga ba talaga ang Panginoon at that time? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Nakatulog siya. Well, hindi natin pwedeng i-contest yung bagay na yun because it was written in the Word of God. Pero isipin mo, ikaw nga, natutulog ka, mapisikan ka ng tubig na malamig. Hindi ka kaya makising? Ba ibang klase ng tulog mo kapag ka nabuhusan ka ng tubig na malamig, eh, hindi ka pa nagigising. Ha? Di ba? So, natulog siya. Wala yung mga disciple, Panginoon, sabi niya ganyan, hindi niyo po ba napapasin? Lulubog tayo, mapapamak tayo. Tumayo ang Panginoon pagkatapos sinaway yung hangin. Hangin, tumigil na. Dagat, pumayapa ka. Tumigil yung hangin, pumayapa ang dagat, tapos nagtaka sila. Ano klaseng tao ito? Pati hangin, pati dagat sumusunod sa kanya. Di ba? Tapos humarap siya sa mga dagat. Ano ba ba? Ano natatakot kayo? Wala pa kayong pananampalataya. Eh, bakit kaya sinamantala ni Satanas yung lakas ng yung bangka na yun? You know why? What's the reason? Pinatulog nila ang Panginoon. Dali mo patulogin ba naman nila ang Panginoon ng mga alagad? Yung nakatulog ang Panginoon, walang kumakausap kay Jesus. Di ba? Ayan, may driver tayo din. Si Kuya Ramil, driver yan. Bisa nakikita ko si Kuya Ramil eh. Humihikab na. Kakausap niya. Milo na ganito eh. Kahit ano lang masabi ko, kahit ano lang pag-usapan namin, ganyan, basta magising siya. Dahil pag nakatulog siya, diretso na tulog namin. Ako kasi isama nyo.
Yun nga eh. Hindi talaga matutulog pagka si Pastor hindi kasama. Amen po ba? Nakatulog si Jesus, pinatulog. Sabi nga ng Jeremiah, huwag niyo siyang bigyan ng pahinga. Huwag niyo daw bigyan ng pahinga ang Diyos hanggang gawin niyang glorious ang Jerusalem, sabi niya. Oh, you watchmen, sabi niya, don't give God a rest. Huwag niyo siyang bigyan ng pahinga. Hindi mo siya bibigyan. Kausapin mo, mag-pray ka, kausapin mo, kakausapin ka ng Diyos, magsasalita siya sa iyo, then listen to the word of God. Pero kapag hindi mo binasa ang salita ng Diyos, tumatahimik siya. Pag tumahimik siya, kapatid, hindi naman niya ipipilit sa iyo yung sinasabi niya. Hindi po ba? Pag tumahimik siya, tapos ka. Sabi ni David, huwag kang tatahimik, Panginoon. Pag tumahimik ka, mamamatay ako. Amen. Sa pag-akay mo sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, natanggapin din nila ang Panginoon. Sabi mo, bakit ko pipilitin? Ayaw nila. Duwag nila. Diba? Panalo ka. Panalo ka ngayon kasi hindi mo sila pinansin. Dahil ayaw nga nila. Yeah, diba? Hindi, ayaw naman nila eh. Ayaw mo sila. Sabi ng pala, yayain mo na yan. Ayaw mo nila eh. Pilitin mo. Ayaw nga nila. Ano naman yung pag mag-aaksaya ko ba ng panahon yan? Okay, hindi. Ayaw mo sila. Amen? Okay. Sabi mo, bakit ko pipilitin? Ayaw nga nila. Di wag mo kung ayaw mo. Di ba? So, panalo ka. Panalo ka kasi hindi mo sila pinansin. Di ba? Kung itapos sila ng Diyos sa impyerno, sa dagat-dagat ng apoy, pasensya sila. Di ba? Yan. Okay. Yan. Pasensya yung mga inaaya mo. Kung ayaw nila, nire-reject nila ang Diyos, nire-reject nila yung sasabihin, nire-reject nila. Okay, sige, bahala kayo, di ba? Sabi ni Diyos, pilitin mo. Sige, iyayin mo pa rin. Ayaw nga nila eh. Okay, sige, nanalo ka. Hindi mo napilit. Okay? Ang tanong ito, magiging masaya ka kaya kung nasa langit ka at nasa impyerno sila? Hello? Pwedeng dito manalo ka. Kasi hindi mo na sila pinilit. Pwedeng dito manalo ka kasi hindi mo na sila pinilit. Pero afterwards, alam niyo isang lalaki na kausap ko si Brother Alex. Sinisisi niya yung kanyang mga magulang. Kasi naging addict siya. Naging pariwara yung buhay niya. Naging pasanin siya ng mga kapatid niya. Sabi niya sa akin, alam mo, brother mo, kasalanan to ng mga magulang ko. Sabi ko, bakit mo sinasabi kasalanan ng magulang mo? Hindi ka nakapag-aral. Hindi nila ako binugbog. Kung binugbog sana nila ako, ginulpi nila ako para pumasok ako sa school, hindi ganito ang buhay ko. Pinabayaan nila ako. Barkada dito, barkada doon, dakwatsa dito, dakwatsa doon. Hindi na pinansin kasi ayaw ko mag-aral. Pinabayaan nila ako wag mag-aral. Eto ngayon ako, adik, pasanin ng mga kapatid. Walang kwenta yung buhay ko, brother mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, may pag-asa ka pa, Alex. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. So, bago siya pinawian ang pinapatay. Ano, bago siya binawian ng buhay, nagkasakit siya. Yung tumigas yung lungs niya. Dahil sa sigarilyo, alak, bago siya nangalagutan ng buhay, nakapaglingkod pa siya sa Panginoon. Sumasali siya sa akin sa ministry, tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior. Amen. You know, Christian, ano kaya kung hindi ko siya pinansin? Hinayaan ko na. Baka pag nagkakakitaan pa naman yung nasa langit sa nasa impyerno. Di ba alam niyo yun? Nakikita yung nasa impyerno nasa langit. At yung nasa langit, nakikita rin yung nasa impyerno. Di ba? So, magiging masaya ka kaya kung makita mo silang nasa impyerno at ikaw naman nasa langit. Yes, panalo ka ngayon sa lupa. Pero talo ka sa buhay sa kabila. Walang reward.
sa pagpapatawad mo sa mga gumawa sa iyo ng masama. Sabi mo, pag pinatawad ko yan, uulitin nila yung ginawa nila sa akin. Sasaktan uli nila ako. So maglalagyan na ako ng bakod. Hindi na sila makakalapit sa akin. Hindi na nila ako masasaktan uli. At hindi ko sila patawad. Kasi pag pinatawad ko yan, sasaktan nila uli ako. And that's the nature of forgiving. When you forgive a person who sin against you, brothers and sisters, you are giving him another chance. Nasaktan ka ulit. Kaya ang laging pagpapatawad na ginagawa ng marami na binaunawaan ng pagpapatawad ng Diyos is, sige, patatawarin kita. Pero, yes. I forgive you and I forget you. Kapag inulit mo pa yan, tapos ka na sa akin. Yan. Di ba? May banta pang gano'n. Mahirap magpatawad kasi pag nagpatawad ka, binibigyan ko siya uli ng pagkakataon, saktan ka niya uli. Kaya iba yan ang magpatawad. Dahil sasaktan uli sila ng taong pinatawad nila. Yes. Hindi mo sila patatawarin, retain sa kanila yung kasalanan nila, pero rejected yung prayer mo. Oh, hallelujah. When you have the sin of unforgiveness, alam mo si Jesus, alam niya yan eh. Alam ng Panginoon yan. Kung hindi siya magpapatawad, siya mismo ang maapektuhan. Kaya dun sa cross of Calvary, nung ipinako siya sa cross, actually, according to many theologians, hindi lang siya isang beses nag-pray, nanalangin, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Hindi lang yan isang beses. Nung ipinapasan sa kanya yung cross, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Nung ipinato sa kanya yung corona ng diit, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Pagdating doon sa Kalbaryo, inihiga siya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Hinila yung kamay niya para ipako doon, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Tapos yung kabila, Father, forgive them, hinila yung paa niya, Father, forgive them, for they know not what they are. Hindi lang isang beses sinag-pray siya, maraming beses. Bakit? Kasi nakaabang yung mga anghel ng Diyos. Sabi nila San Miguel Arcangel, Lord, senyasan mo lang kami, gugunawin namin ang mundo. Sapagkat yung pong crucifixion, tinago ng Diyos yan sa mga anghel. Even the angels, they don't know what is the purpose of crucifixion. Akala nila, talo na si Jesus. No, it's not. That is a master stroke of strategy. Kaya yung pong mga anghel nakaabang, hawak-hawak na espada ng Lord, senyasan mo lang kami, pinupuli ka namin dito sa langit, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pagbaba mo dyan sa lupa, nagpagaling ka, nagpatawad ka, ngayon sinalpahe ka, Lord, senyasan mo lang kami, gugunawin namin ang mundo. And Jesus prayed, Father, forgive them, forgive these people, they don't know what they are doing. So yung mga anghel, sinusukuli nila espada nila. Umiyak na lang sila. Friends, mahirap pang magpatawad. Sa totoo lang, maraming nanakit sa akin. Inalagaan ko sa ministry. Pinag-pray. Pero ginawa ako na hindi tama. At nagsasalita pa sa likod ko. At sila ay praying, Father, forgive. Hindi nila alam yung ginagawa nila. So I don't want to retain my sin. The biggest sin that you can do, Christian, alam mo ba? Yung pinakamalaking kasalanan magagawa ba? Alam mo ba kung ano? Yung hindi ka magpatawad. Yan ang pinakamalaking kasalanan magagawa mo. Pero sino bang gusto na ganun kadali magpatawad? Nakikipagtagupor ka sa Diyos. Anak, sige na, ali ka. Patawarin mo siya, patawarin mo siya. Ayoko, sasaktan ulit nila ako, ayoko. Pag binitiwan ka ng Diyos, sige, talo ka. Pag nahatak mo ang Diyos sa gusto mo, talo ka.
Yes. Retain yung kasalanan nila sa kanila. Pero rejected yung prayers mo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread as we forgive, and give us this day our daily bread. And forgive us our sin as we forgive those who sin against us. You know, the measurement of forgiveness na ibibigay ng Diyos sa iyo, yun din ang measurement ng forgiveness ay binibigay mo sa iba. You are asking for isang drum ng pagpapatawad, pero nagbibigay ka ng isang balding pagpapatawad. O umiiling yung mga anghel sa langit. Hindi nila naintindihan ang Panginoon Diyos. Rejected yung prayer. Forgive us our sin. Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. You cannot pray that prayer unless you forgive sins. People who sin against you. Sa pagsuway mo sa magulang mo dahil unfair sila sa iyo. Sabi mo, hindi sila fair sa akin. Pasensya sila. Wala na ako sa buhay nila. Yes. Sorry na lang sila. Dahil unfair nga sila sa iyo eh. Pero, friends, listen. Iikli ang buhay mo. Sabi ng Diyos, honor your father and your mother para humaga ang buhay mo. But if you dishonor your father and your mother because they are unfair to you, you cannot change the principle of God. Hindi mo kayang baguhin yung prinsipyo ng Diyos. Amen. The principle of God is eternal principle. Nobody in this world, nobody even in the heavens, even the angels themselves, they cannot change the principle of God. Honor your father and your mother para humaba ang buhay mo. At ang daming kabataan ngayon na umiiksi ang buhay. Sabi na sa pinakain daw kasi. No, it's not. Yung kinakain mo ba ngayon, sa pinakain ng mga tao ng mahaba ang buhay, magkaiba ba yun? Bakal ba kinakain nila? Kaya mahaba buhay nila? Bato ba kinakain nila? Pareho naman galing sa lupa. Amen po ba? Pero ba't umiksi? Bakit ang daming mahihirap ng mga kabataan? Anong dahilan? Sabi ng Bible, honor your father and your mother para humaba ang buhay mo at guminhawa ka sa buhay. Guminhawa ka sa buhay. Ang daming mga kabataan ngayon nagiging rebelde sa kanilang magulang. Anong dahilan? Because they are unfair sa iyo. Unfair sila sa iyo. Pero sige lang. Hilahilahan kayo ng Diyos. Pero ang tumalungkot, if you will not honor your father and your mother, meron kang isang prayer na dapat gawin. I suggest, but this suggestion of mine, sana huwag mong gawin. Amen? Sana hindi mangyari sa iyo. But this is reality. If you will not honor your father and your mother, mag-pray ka, Lord, huwag sana akong magkaanak. Lord, huwag sana akong magkaanak. Dahil kapag nagkaanak ka, gagawin sa'yo ng anak mo yan. Because what you sow, you reap. And that is the principle of God that can never change. Even Satan himself, hindi niya pwedeng baguhin yan. Even the angels in the heaven, hindi na pwedeng baguhin yan. Because the Word of God is established in the heavens 7 times tested by fire. So mag-pray ka. If you will not honor your father and your mother because they are unfair sa iyo, friends, mag-pray ka sa Lord. Lord, huwag po sana akong magkaanak. Dahil kapag nagkaanak ka, babawian ka ng Diyos.
Nandiyan pa ba kayo? Yes. Sa pagpapagamit mo sa Lord, sa ministry. Sabi mo, ang dami na nila doon. Sila na lang, saka hindi na hindi naman ako gifted. At isa pa, wala naman akong natatanggap na love gift. Puro sakripisyo. Iba ay magpagamit eh. Thank God, dito sa ministry natin, lahat gusto magpagamit sa Lord. Amen? Palapakan na natin ating mga music ministry. Yeah. Yes, hindi ka nga nagpagamit sa Lord sa buhay na ito. Pero watch out, sa kabilang buhay, zero reward ka. Wala kang reward. Wala kang crown, sabi nga ni Pastor Julie, Pastor JP. Yes, no crown. Baka kapag umaani ng crown yung mga ibang mga workers ng church, singers, musicians, marami ng crown. Tutunga ka lang at puro inggit ang mararamdaman mo. Buti pa sila. Buti sana ko pahiram sa yung crown ni Angelique. Ano si Angelique? Sabi ni Angelique, pwede si Grace, pahiramin kita ng crown. Hindi pwede. Baka sabunin sila ng Panginoon. Pwede ba pinapahiram nila? Dinadaya niyo ako? Sa millennial government janitor. Yun ang mabigat doon. Sa millennial government, janitor pala. Wala namang lilinisan dun eh, walang madumi dun. Wala nga, pero ikakalat ng mga tao. Hindi ka nagpagamit sa Lord, ilahan kayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, ayoko. Pinitiwan ng Diyos. Wala ka. Amen, talo ka. Tatalo mo siya eh. Okay, hindi ka nagpagamit sa Lord sa buhay na ito, pero sa kabilang buhay, zero reward ka. Sa araw-araw na devotion mo sa Panginoon at Kanyang salita, sabi mo, kailangan pa ba yun? Umatin na ako nung Sunday at sa Bible study, tama na yun. Sabi ni Ephesians chapter 3 verse 20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagkahari sa atin. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari mong isipin at hingin. Amen? Magagawa ng Diyos. Higit pa sa inihingi mo, higit pa sa iniisip mong hingin. Pero, ayon sa kapangyarihan niyang kumikilos sa buhay mo. Gano'n ka lakas yung kapangyarihan pinapakilis mo sa iyo sa buhay mo, kapatid Diyos? Isang tago, ang ganyan lang din matatanggap mo. Isang drum, ang ganyan matatanggap mo. So friends, araw-araw yung devotion mo, kapatid. Sa devotion natin, nag-iipon tayo ng maraming mga pangako na Diyos. Hindi trabaho yan. Pribileyo mo yan, kapatid. Hindi lahat ng bansa sa buong daigdig ay may pribileyong magbasa ng Biblia. Mapalad tayo sa Pilipinas sapagkat hindi bawal ang magdala ng Bible. Amen. Sa North Korea, shoot to death ka. Kapag may dala kang Biblia, patay kang bata ka. Buti hindi tayo pinanganak sa North Korea. Buti hindi tayo pinanganak sa communist country. Sa kanilang mga bansa, bawal na bawal magdala ng Biblia dito. Diba? Yung iba nakakalungkot na eh. Yung Bible nila, nasa cellphone na, diba? Okay naman sana kasi dala-dala yung cellphone mo. Pero magdala mong buksan yan, Facebook ang nabubuksan mong dalas eh. Diba? Messenger ang madalas. But the Bible is madala mong basahin. Pero nandiyan lang yan sa Bible mo. So, gano'ng karaming panahon ang ginugugol mo sa pagbabasa ng Biblia? Gano'ng karaming panahon? Mark chapter 4 verse 23, ang may pandinig ay makinig. Verse 24, at idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit niyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos, sapagkat
ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. What is this? Ano ang background nito? Ang background nito, kapatid, ay yung parable of the sower. Amen po ba? Yung pangunawang binibigay mo sa nabdirinig mo, nababasa mo, yun din ang kapangyarihang darating sa iyo. The more you understand the scripture, the more many truths that will be revealed to you. Amen po ba? Habang marami kang napapakinggan na salita ng Diyos, nababasang salita ng Diyos, kapatid, pwede sabihin mo, hindi ko naman natatandaan. Yes, hindi mo natatandaan, kasi binabasa mo lang yan. Pero kapatid, kapag dumating ka sa panahon ng konfrontasyon, binigyan ka ng demonyo ng problema, binigyan ka ng demonyo ng mga atake sa iyo, pero parang bumabalik sa isip mo na meron kang nabasa. Meron kang nabasang ganun. May nabasa. Anong ginagawa ng Espiritu Santo? Pinapaalala sa iyo ng Espiritu Santo yung nabasa mo at gamitin mo yung nabasa mo and talo ang kaaway sa iyo. Amen. Pero brothers and sisters, sabi ng Panginoon, ipapaalala niya sa inyo lahat ng sinabi ko sa inyo. Ipapaalala ng Espiritu Santo sa inyo lahat ng sinabi ko. Pero anong ipapaalala ng Espiritu Santo sa iyo kung wala ka namang nabasa? Kung lagi mong binabasa yung utang mo, papaalala sa iyo ng Espiritu Santo, may utang ka. Kung ang lagi mong binabasa ay yung bill ng kuryente niyo, papaalala ng Espiritu Santo sa iyo yung bill ng kuryente mo. At pag laging binabalik-balikan mo yung sinabi sa iyo ng kaaway mo, papaalala ng Espiritu Santo yung lahat ng sinabi ng kaaway mo hanggang lumugbok ka na. Basahin mo yung sinabi ng Diyos. Amen? Basahin mo yung sinabi ng Panginoon. At kapag dumating ka sa konfrontasyon, ipapaalala ng Espiritu Santo sa iyo lahat ng sinabi ng Diyos and you win the war. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon Apostol Pablo, dalhin niyo ang tabak ng Espiritu Santo, the full armor of God. Dalhin niyo ang tabak ng Espiritu, and that is the Word of God. Dalhin niyo ang tabak ng Espiritu Santo, and that is the Word of God. You know, friends, pupunta ka sa gera, wala kang sandata. E sa tingin mong gagawin ng kaaway, didistansya sa'yo? Hindi siya didistansya, didikitan ka pa niya. Bakit? Kasi wala ka naman sandata eh. Pero kung may sandata ka, didistansya sa'yo. Hindi siya didikit sa'yo, dakasaksakin mo siya. And the Word of God is the sword of the Spirit. Amen. The sword of the Spirit. Sandat ng Espiritu. Hindi makadikit sa isa sa taras. Dahil may sandata ka ng Espiritu. Pero kung hindi mo dadalhin yan, hindi mo babasahin yan, hindi mo pag-aaralan yan, busy ka kasi. Panalo ka. Eventually, talo ka. That's the nature of the tug of war. Pag nahila mo siya sa gusto mo, talo ka. Yan madalas. Nilalabanan mo yan. At ang dinadahilan mo, busy ka kasi. Sige. Labanan mo ng hinahan ng Diyos. Tago-puwat kayo ng Panginoon. Kapag nahila mo siya sa gusto mo, talo ka. Na gusto mong manalo? Taas ang kami ang gusto mong manalo? Gusto mong manalo sa tug of war? Yes? No. Hindi ko marinig. Gusto mong manalo sa tug of war? O gusto mong matalo sa tug of war? Okay, patalo ka na para manalo ka. Amen! Okay, palakpakan mo ang Panginoon. Sabi mo sa Diyos, sabi mo sa katabi mo, patalo ka na sa Diyos para manalo ka. Amen! Patalo ka, patangay ka sa Diyos. Amen. Sabi ng Apostol Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ang humahatak sa akin. Imagine may salita ni Pablo. Ang pag-ibig ni Kristo ang humahatak sa akin upang hindi ako malayo sa Kanya at sa huli magtagumpay ako sa buhay na ito. Amen po ba? Hindi ka naman hahatakin ng Diyos kung hindi ka niya mahal. Kung hinahatak ka niya, mahal ka kasi niya. Sabi ng Hebrews, kung pinapalo ka ng Diyos, magala ka kasi tinuturing ka niyang anak. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, pabayaan ka.
pakialam ko sa'yo, hindi mo kita anak. Amen? Pag piyestahan ka ng demonyo, paano ka sa buhay mo, hindi mo kita anak. Kaya sabi ng Hebrews, huwag kayong masyadong malugmok kapag pinalo kayo ng Diyos kasi mahal kayo ng Diyos. Amen? At ayaw niyang mapahamak ka. Sabi ni Lord, sa umaga ng linggo, gising ka. Linggo ng umaga, anak, gising ka. Awitan mo ako sa church. Hatakan kayo ng Diyos. Natok pa ako. Gising ka na, anak. Naalala ko isang lalaki. Sabi nung nanay niya sa kanya, bumangon ka na, anak. Tanghali na. Pupunta tayo sa church. Sabi nung lalaki, hindi ako pupunta sa church, nay. Bumangon ka na. Pupunta tayo sa church. Hindi nga ako pupunta sa church. Tingnan mo ko ng dalawang dahilan, nay. Bakit kailangan ko pumunta sa church? Sige. Una, dahil malaki ka na. Mag-church ka na kasi malaki ka na. Pangalawa, ikaw yung pastor to. Tinong nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, buti na si pastor. Hindi lumalaba. Ingat. Halika na, anak, sabi ng Diyos sa'yo. Sira natin yung mga kaklase mo. Amen? Biyaya. Halika na, anak, sira natin yung mga klase mo. Ayoko kasi nahiya ako. Halika na, ayoko kasi bully sila. Halika na, ayoko kasi. Ayaw mo, bitiwan kita. O, binitiwan ka. Lakta ka. Diba? Amen? Wala ka reward. Kaya yung mga nag-akay ng mga kapatiran, mga kaibigan na papunta dito sa church, nanalo ka, kapatid. Amen po ba? Kasi natalo mo ang diablo, pinipigilan ka, yung hiya mo, sabi sa'yo ng diablo, mahiya ka naman. Mahiya ka naman, yaya ka ng yaya, mahiya ka. O, tinan mo, mamaya konti, ganyan. Sabi mo, hindi ako mahiya, yaya. Mahiya ka naman, sabi ng demonyo sa'yo, di ba? Sabi mo sa Lord, sabahan mo ko, Panginoon. Halika na, hatakin kita. Paghatak sa'yo ng Panginoon, dinala ka sa kaibigan mo. Amen po ba? Panalo ka. Praise God. So may gantimpala ka. Sabi ng aklat ng Daniel, ang nag-aakay ng kaluluwa tungo sa kabutihan ay magmimistulang tala sa kalangitan. Amen po ba? Magmimistulang tala sa kalangitan. Meron kang gantimpala sa Diyos. Di ba? Alam mo yun, naalala mo yung awitin natin, thank you for giving to the Lord. Amen? Sabi ng Diyos sa kanya, now look, tumingin ka. Tumingin ka sa paligid mo. Great is your reward. Amen? Sabi ng isa, I am the life that was changed. Dahil sa iyo, nandito ako. Pero kung nahiya ka, sabi ng demonyo, mahiya ka, hinahata ka ng demonyo, hinahata ka ng Diyos, sumama ka sa Diyos, panalo ka. Halika anak, tulungan natin yung magulang mo sa gawaing bahay. Halika anak, samahan mo ako. Mag-ipon tayo ng gantimpala para sa iyo. Hindi po ba? In my Father's house are many mansions, says the Lord. Paruroon ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirahan ninyo. At pag naroon ako, babalik ako at pupunin ko. Imagine mo, gano'ng kalaki na yung bahay mo doon. Saan magagaling ang materyales para itayo ako ng bahay doon ng Diyos? Ang gagaling sa iyo. Amen. Ganyan ba kayo? Friends, kasama ka ba kay Kristo? Naalala ko yung mga batang naglalaro ng tag-upuan. Sila group A saka sila group B. Nayumot yung group A dahil may mga sumasali sa group B na hindi naman talaga kasali, nakikialam lang. Diba? Nayumot si group A dahil meron sumasama kila group B, nakikihila din, hinihila yung group B. So si group A talagang hirap na hirap sa paghatak doon kay group B kasi may sumasali kila group B, hindi naman talaga kasali.
So nagalit si Group A. Ano ginawa ni Group A? Binitiwan yung lubid. Ayun, bumaliktad si Group A. Lahat sila. Balertong sila lahat. Bakit? Binitiwan ni Group A yung lubid. Friends, mag-pray ka. Lord, kapag nasa tagutwar tayo, huwag mong bibitiwan yung lubid. Hatakin mo ako sa Lord. Amen. Nakikipaghatakan ka kay Lord. Mag-pray ka, Lord, huwag mo akong bitiwan. Amen. Gusto mong bumaliktad din ang buhay mo. Bibitiwan ng Diyos yung lubid. So, huwag mong hayaang may hahatak din sa iyo, sa likod mo. Hatakin ni Taning yung likuran mo. Tutulungan kanyang hatakin si Lord para masunod mo yung gusto mo. Amen. So, sabihin mo sa Lord, Lord, sige, come on, say, Lord, huwag po ninyo akong bibitiwan. Amen. Hallelujah. Sige po tayo natin yung po. I just want you to listen to the song, yung awitin natin. Then, meditate on this song. And let this song be the song of your heart. Draw me close to you. Close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. You won't mind the way. Yes, Lord. Bring me back to you. Yes, bring us back to you, Lord. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Simulan natin sa simulan. Draw me close to you. Hayaan mo hatakin ka ng Panginoon sa Kanya. Never let me go. Huwag kang bitiwan ng Panginoon. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do.
ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Yes, Lord. Father God, we thank you so much, Lord God. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinipitiwan. Salamat, Lord, kahit minsan dumarating kami sa puntong nakikipaghilahan kami sa iyo. Para masunod yung gusto namin, para masunod yung minanasa namin, para magawa namin yung gusto namin. But Lord, kung bibitiwan mo kami, mapapahama kami. Thank you, Lord, dahil hindi mo kami pinipitiwan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng napakarami namin kasalanan, pinahawakan mo pa rin yung kamay namin. Niyayakap mo pa rin kami, Panginoon. Kung magkamisan ay dumarating kami sa panahon ng katamarang siguro kasi katamarang magpunta sa church para makinig na salita. Pero hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami binibitiwan. Yes, Lord. Thank you, O Lord God. Lagi mo kaming paalalahanan na kasama ka namin. Sinasamahan mo at sinasama mo kami sa lahat. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God. For the last time, let us sing this song. You're all I want, Lord. Kumuha ka ng kapartner mo. 2x2. Sige, kumuha kayo ng kapartner nyo. Tapos, pray for one another. Your prayer should be this way. Lord, wag mong bitiwan itong kapatid ko. Lord, wag mo po siyang bitiwan kapatid ko. Sige, pray for one another. Maski yung hindi mo kasama sa bahay, mas mainam nga yun. Amen. Pray for one another, ganyan. At sabihin mo sa Lord, pray mo just a simple prayer. Huwag kang mag-alala sa, hindi naman kailangan mahabang prayer. Amen. Sabi ni Peter, Lord, save me! Inabot kagad siya ni Jesus, niligtas siya. Pray ka sa Panginoon. Pray mo siya. Sabihin mo sa Lord, huwag mo pong bitiwan po kapatid ko. Sige po. Kung gusto mo dagdagan yung prayer mo para sa kanya, sige, dagdagan mo. Praise God. But that is the main prayer, Lord, huwag mo po siyang bibitiwan. In Jesus' name, everybody say, Amen. Father, we thank you so much, Lord God, for the words na binigay mo sa amin. Tunay, Panginoon, hindi mo kami binibituan. Dati, Panginoon, kami po yung nagsasabi, Lord, hawa kami sa iyo. Hindi ka mo kang hayaan makabitiw. But Lord, this time, binago mo na yung puso namin. Sinabi mo sa akin, Panginoon, ngayon anak, akong hahawak sa iyo. Ilang beses ka mang madulas, hindi kita bibitiwan. Ilang beses ka mang madapa, hindi kita bibitiwan. Because sa akin ka, tinubos kita ng dugo.
Kapatid, dati, ikaw yung nagpe-pray, Lord. Huwag mo kong hayaan makabitiw sa'yo. Pero palagi kang nabibiso. But this time, binago ng Panginoon. Nilagay niya sa puso mo, anak, hayaan mo ako. Ako ang hahawag sa'yo. At kahit ilang beses kang madapa, hindi kita bibitiwan. Father, thank you so much, Lord God, for that confirmation, Panginoon, sa amin na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami binibitiwan, Panginoon. Thank you so much, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, and we pray, Lord God, patatagin mo ang bawat isa, palakasin mo ang loob ng bawat isa, hayaan mo, tumingin kami lamang sa iyo, Panginoon, at wala nang iba o Diyos. Thank you, Lord God. Ating itaas ang ating mga kamay. Thank you, Lord, sa Diyos na makagagawa na higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isiping hingin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Tanggapin niyo masaganang biyaya ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagliwanagin ng Diyos sa kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, everybody will say, Amen. Amen. Amen.